Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Paunang mensahe po ninyo, Pisces, Three of Swords. Parang nagagalit na naman kayo. Parang ang iba sa inyo gusto na namang sumabog ng dibdib ninyo. Parang ganon. Healing na sana kayo eh. You are on the road to healing. Yung puso, magkahiwa-hiwalay. So, broken-hearted kayo in the past. Pero, mga tahi-tahi na, unti-unti sana, nag-heal na kayo. Pero, ito na naman. Parang nakarinig na naman kayo siguro ng mga impormasyon na hindi ninyo nagustuhan. Pwedeng impormasyon niya na nag-trigger na naman sa inyo para maalala ninyo kung ano ang nakaraan. Kung ano ang kung ano yung nakasakit ng iyong damdamin, kung ano nangyari, kung ano yung dahilan no ng heartbreak na ito. So kaya ngayon ayan parang sasabog na naman kayo, no? So this is parang na-refresh, no? Na-refresh kayo sa sakit ng loob. Ganun talaga. No? Sometimes hindi natin maiwasan. Talagang babalik-balikan tayo ng parang multo ito sa buhay natin. But, lakasan mo lang ang inyong loob. Okay? Activate your inner strength. Makakayanan mo din yan, malalagpasan mo din yan, samahan mo na lang din ng dasal para na magkaroon ka na ng peace of mind. Okay? We have Two of Pentacles. Ang iba sa inyo rito, talaga sobrang busy, sobrang daming trabaho, sobrang daming inaasikaso. Maybe you are looking after different things or so many things, no? Kaya, tawag dito, yung bang multitasking ang ganap ng iba sa inyo rito, Pisces, no? So, balance is being asked of you sa ngayon. Marami kayong dapat na gawin, marami kayong dapat na asikasuhin, kaya siguro minsan kailangan din ninyo muna na mag-step back kayo, mag-time out muna kayo para makapag-isip kayo ng maigi at saka alam mo yun, ma-replenish din ninyo yung lost energy ninyo. Kasi even if marami kayong kailangan gawin, if you are in good shape, no? If you are healthy and nasa sentro kayo, sarili ninyo, walang problema. You will be able to focus, no, kung anong dapat ninyong pag-focusan. What else? We have Six of Swords. Ayan. So, dito naman sa Six of Swords, malungkot, no? Ang iba sa inyo rito, pwede related ito dito, no? This is maaaring relationship issue na pinanggagalingan ninyo rito. And you are moving forward with your life. You are choosing to move on with your life dito, no? Kasi parang, ito na. This is toxic environment na ang laki na siguro ang taas na ng level of toxicity kumbaga sa sitwasyon na ito, kaya parang eto na lang magagawa ko, aalis na ako, iiwanan ko na ang sitwasyon na to so that you can start with your life. Kasi if you are going to stay where you are, diba, if you are going to stay kung nasaan man kayo sa ngayon, then tapos ganyan ang environment ninyo, 'di ba? Mas lalo kayong yung parang magpapatuloy lang kayong mahihirapan and mahihirapan kayong makapag-move on sa buhay, 'di ba? If kung tumingin kayo sa paligid ninyo, you will be reminded of what happened, you will be reminded ng kung ano ang nangyari sa buhay ninyo, 'di ba? Kaya siguro mabutihin ninyo na mag-move on, mag-relocate, umalis sa lugar na yan. Diba? So, that is possible. What else? We have Nine of Swords. Okay? So, dito naman, anxiety, stress, maaring yun ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, Pisces. Stressful situation. Ayan, parang gulong-gulo na ang isip ninyo. So, feeling ko,
Feeling ko related ito dito at related dito sa Three of Swords. So, namumroblema, no? Pwedeng yung ano dito, yung pangyayaring ito, yung stress na to, no? Kadugtong nito. Tapos, ito yung ending, no? Aalis na lang kayo sa lugar, no? Aalisin mo na lang yung sarili mo sa sitwasyon or sa lugar wherein lagi ka na lang mariremind at lagi ka na lang pabalik-balik sa sitwasyon na yun na mahirap ng bitbitin sa dibdib, no? Kaya, if you feel like, no, ito talagang pwedeng makatulong sa'yo na umalis ka, then go for it, 'di ba? Kung meron naman kayong means at kung ito yung kakatahimik ng loob ninyo, ng isip ninyo, gawin mo 'yon, no? Kung ano yung ang lagi nating iisipin dapat yung well-being natin, no? So if you feel like that's what is best for you to do para matahimik ka, mag-heal ka na at maging masaya ka na eventually, then gawin mo 'yon, no? We have material and spiritual prosperity. Some of you rito is magtatagumpay pagdating sa pera. Maaaring ang iba sa inyo dito is going to be prosperous and abundant, no? Pagdating sa material na bagay. Possible then, Pisces, na ang iba sa inyo rito is also going to be spiritually or spiritual prosperity din ang mararamdaman ng iba. So siguro mas din kayo ngayon. Ang iba, you're going to focus more on spirituality, you're going to focus more on your relationship with the divine, no? Mas siguro dahil sa mga problemang ito, mas lalapit kayo ngayon sa divine universe, diba? Sa Panginoon. What else? We have love begins. Wow. So, overflowing of blessings ang pwedeng dumating sa'yo at pwedeng you will be surrounded with love. You know, siguro dahil sa heartbreak na naranasan ninyo dyan, maybe there are going to be people, no, na magpapakita ng pagmamahal sa'yo, ng concern sa'yo, 'di ba? Yung aalagaan ka, yung ganun ba? Not necessarily na romantic, no, ang relasyon mo sa mga taong ito. But there are people around you that is going to show you more love, 'di ba? Mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, yung ganon. And also, maaaring may mga blessings dito, pwedeng material na bagay, no? Pera, material na bagay ang ibibless din sa'yo ng universe, no? Para magkaroon na din kayo ng kahit papano kaluwagan din, no? Hindi puro problema, diba? Kasi maaaring may problema na nga kayo emotionally, tapos kung sa pera pa, problema kayo, parang over na. Kaya, parang bibigyan kayo ng universe ngayon ng break, kumbaga, no? Kaya magkakaroon kayo ng kasaganaan pagdating sa mga material na bagay, sa pera, at saka pag-ibig, pagmamahal, pwedeng ganon. And other things, no? Kung ano man ang mga biyayang ito na ibibigay sa'yo, ito yung mga kakailanganin mo sa ngayon. We have number 7 is stand your ground. Okay? Huwag kang papadala or papatalo, no, sa mga pansubok sa buhay. Maaaring meron din mga tao din dito na sinisiraan ka, binubuli ka. Meron din mga tao dito na siguro kumbaga tina-target ka, no, pabagsakin ka, yung mga gano'n. So stand your ground, ipaglaban mo ang inyong karapatan, kung ano ang para sa'yo, ipaglaban mo yan, depensahan mo yung iyong sarili, depensahan mo yung mga pinaghirapan mo, trabaho mo, or whatsoever na sa tingin ninyo para sa'yo, no? Protektahan mo, okay? Huwag kang mag-give up. We have financial and material changes, no? So, maaaring ito yung pinanggagalingan ninyong sitwasyon na pwede rin na ito yung naging dahilan ng anxiety ninyo, ng problema ninyo, kasi maaaring meron kayong mga financial constraints, may mga financial problems, but you are coming out of that situation. Magiging maluwag na, magiging
prosperous ka na since we have material and spiritual prosperity coming your way. Diba? This is 5. This is after 5 is 6. So, this is going to come in, no? After ninyo na maranasan ito. So, there could be breakthrough na paparating. Giginhawa din kayo. Makukuha mo din yung swerte, no? Pagdating sa pera at matutugunan mo din kung ano man ang mga problema ninyo pang kaperahan. Okay? We have taking shelter. The answers are within. Ayan. So, maybe kailangan mo na magpahinga. Kailangan mo na magmuni-muni to find the answers that you seek. Okay? Baka merong magulo talaga sa isip ninyo. May mga tanong kayo sa sarili mo na hindi ninyo mahanapan ng sagot, no? Kasi nga, baka busy kayo kakaisip, marami kayong pinagkakaabalahan, kaya kailangan ninyo na mag-step back muna kayo, time out muna at magnilay-nilay at mag-iisip kayo, and with that you'd be able to hear your soul speak, okay? At yun ang magbibigay sa iyo ng sagot sa inyong mga tanong. Faraway places, travel din ito, so pwede talaga, no, yung pag-alis ninyo yan, maaaring kayo ilalayo, no? Pwedeng malayo as in abroad, no? Pwede ang iba sa inyo rito mag-abroad for whatever reason, no? Baka doon ninyo mahahanap yung katahimikan, no? Yung solusyon sa inyong mga problema. Grounding, taking shelter, so ito yung kailangan ninyo. Magmumuni-muni kayo. You need to ground yourself. You need to do some kind of meditation, no? It's going to be helping you a lot, no? Meditation is very grounding. Lalagay kayo nun sa sentro, ibabalik kayo sa sentro, ibabalik kayo dun sa inyong kamalayan talaga. Kaya as much as possible, no? Time out ka muna, okay? Sa kung ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo. Vast vistas, expand your horizons. So, maaaring may mga opportunity for you dito to expand. So, maybe ito yung mas magandang pagtuunan ninyo ng pansin din. Diba? Mag-expand kayo, mag-grow na kayo, subukan ninyong lumabas sa inyong comfort zone, mag-take risk. Maybe now is the time that you need to do that para na masubukan mo ang bagong teritoryo, kumbaga. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.